So mag-recap muna at preview, okay? So last Bible study, nakita natin doon ang pag-rebuke ni Jesus Christ sa mga religious elite na kino-question ang hindi pagsunod ng mga alagad niya sa man-made law nila, which is fasting and fixed time of praying. Ipinakita ni Jesus Christ na hindi pwedeng i-mix ang gospel salvation sa human tradition or religion by works. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng isang parable na ginamit niya na hindi ito pwedeng idugtong sa Judaism or sa Old Covenant dahil ang Old Covenant ay na-fulfilled na ni Jesus Christ at ang na-fulfilled na ay wala ng bisa. At eventually ito ay mawawala na dahil napalitan na ito ng bago ayon sa Hebrews 8 verse 13. Kung mapapansin nyo, mas minamatsyagan na ngayon ng mga religious leaders ang mga ginagawa ni Jesus Christ kahit nasaan siya. At makikita natin yan, ang increasing hostility ng mga ito kay Jesus Christ. His bold preaching of the gospel, which was incompatible with the Jewish religion of his day, na napag-aralan natin last week, ang isang dahilan kung bakit mainit ang mata ng mga religious leaders sa kanya. At hindi lang ang bold na pagpipreach ni Jesus Christ ng katotohanan ang nagpapagalit sa mga religious leaders, kundi makikita natin from this passage onwards na babalakin nilang patayin si Jesus Christ dahil para sa kanila, vina-violate ni Jesus Christ ang Sabbath regulations. Dahil sa kanilang pagiging legalistic, ibig sabihin ng legalistic ay tinatry nilang i-earn ang kanilang salvation by doing good works. At isa na dyan ay ang masugid na pagsunod sa Sabbath regulations. Ito yung pagiging self-righteous. So tinatry mo na mas-save ka sa pamamagitan ng mga works na sa tingin mo ay magpapabanal sa'yo. At isa na dyan ay ang masugid na pag-observe sa mga rules and regulations ng Sabbath. Para sa mga religious leaders ng Israel, especially ang mga Pariseo and scribes, para sa kanila kapag sinunod mo ang lahat ng regulations na ginawa nila para sa Sabbath, you had earned your righteousness at saved ka na. Ito ang isang dahilan kung bakit hindi nila makita ang sarili nila na kailangan nila ng Savior. Kung bakit hindi nila makita ang sarili na sila ay mga sinners. So dito sa aaralin natin, ipapakita sa atin ni Luke ang dalawang incidents kung saan boldly kukumprontahin ni Jesus Christ ang mga religious elite sa kanilang maling view patungkol sa Sabbath. If Jesus is truly going to attack their system, he has to attack their Sabbath structure dahil ito ang pinaka-heart ng Judaism. Ipapakita niya sa kanila na ang man-made law ay walang kwenta sa paningin ng Diyos. Hindi pwedeng mas maging matimbang ang man-made law sa law ni God. And the first incident took place in the grain fields. The second is in a synagogue. So yung title dito sa Luke 6 verses 1 to 5, Jesus is Lord of the Sabbath. Sabi sa verse 1, on a Sabbath, while he was going through the grain fields, his disciples plucked and ate some heads of grain, rubbing them in their hands. So mag-focus muna tayo sa Sabbath at kung bakit ito ang tinitira ni Jesus Christ. Kung bakit gustong buwagin ni Jesus Christ ang sistema nila patungkol sa Sabbath. So ano ba ang ibig sabihin ng Sabbath? Sabbath means to cease, to desist, or to rest. Isa ito sa 10 Commandments ni God na ibinigay niya sa mga Hudyo sa pamamagitan ni Moses. Kailangan na i-observe nila ito every 7th day sa araw ng Sabado dahil ang unang araw sa kanila ay Sunday, okay? So mula sundown Friday or paglubog ng araw sa araw ng Friday to sundown Saturday, ino-observe nila ang Sabbath. Sabbath was one of the 3 most important observances of Jewish life. Yung dalawa ay circumcision and dietary law. It was observed by the Jews in obedience to the 4th commandment. Basahin natin sa Exodus 20. Pakibasa. Kuya Nico. Laging mo tatandaan at ilan pa para sa akin ang araw ng pamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang ika-7 araw ay para kay Yahweh.
na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamahinga. Sa araw na ito, huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa at mga dagat at ang lahat ng lahat ng mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw, kaya ito ay aking pinagpala at inilaan para sa akin. Okay, so base sa binasa natin, napakalinaw na ang ibig sabihin ng Sabbath ay magpahinga. Just don't work. Ganun lang yon. Don't work and rest. Originally, Sabbath was given by God in the Mosaic Law to be a day of rest, refreshment, and worship for His people. Magpahinga ka para ma-refresh ang iyong body, spirit, and relationship sa iyong pamilya. Enjoy the creation of God with your family. Isa dapat itong joyous day at nilolook forward ng mga tao. Sadly, by the first century, madami nang idinagdagang mga rabbis na extra biblical restrictions and regulations to the point na ang Sabat ang most oppressive and burdensome day of the week para sa mga Hudyo. Naging worst day of the week ito instead na joyous day of the week dahil sa daming restrictions. So ayon sa book ng mga Jews, ang Talmud, may 24 chapters na nakalaan patungkol lamang sa Sabbath regulations. So 24 chapters, napakarami ito. Okay, imagine niyo isang libro ito. Dahil ang Book of Luke ay mayroong ding 24 chapters. At dito sa 24 chapters na ito, nakasulat ang mga pwede at hindi pwedeng gawin on the Sabbath day. At ang sabi nila, ang isang chapter daw ay 1.5 year inaaral ng isang rabbi para matutunan ito. So more or less, para maaral ng isang rabbi ang buong 24 chapters, kailangan niyang maglaan ng hindi bababa sa 30 years para sa kanyang pag-aaral. Dito pa lamang, okay? Dito pa lang sa mga idinagdag na nilang rules and regulation patungkol sa Sabat. Ganoon katindi at kadami ang idinagdag nilang mga batas sa araw ng pamamahinga. So let's check some burdensome regulations na ibinigay ng mga leaders sa mga tao nila para ma-appreciate nyo ang ginawa ni Jesus Christ sa kanyang pagdating. Okay? O, tingnan natin. So ito yung mga examples of those man-made Sabbath burdens. Number 1, ito. No one can carry a load heavier than a dried fig. So gaano ba kabigat ang dried fig? So nagpabili pa ako sa asawa ko para makita natin kung gaano kabigat talaga yung dried fig. So approximately, sa timbang ko, okay, nasa 18 to 20 grams ang isa nito. So depende sa size niya. Kasi merong mas malaki dyan, merong mas maliit. Kung hindi bibigat sa isang dried fig ang pwede mong buhatin, ibig sabihin kahit isang saging ay hindi mo mabubuhat sa araw ng pamamahinga. Dahil tinimbang ko ang saging at ito ay nasa 142 grams. Nakita nyo? Di ba? Grabe, di ba? So, next. Nothing larger than an olive can be eaten. So, hindi daw pwede lalaki sa olive ang kakainin nila. So, gaano ba kalaki ang olive? So, kumuha ko ng example. Ayan ang example ng olive. Kasing laki lang siya ng grapes. Okay? And next, throwing an object into the air with one hand and catching it with the other is prohibited. So kung tinagtapon ka gamit ang iyong kanan tapos sinalo mo sa kaliwa, bawal yun dahil work na daw yun, okay? If the Sabbath overtook you as you reach for some food, the food was to be dropped. So kung naabutan ka ng Sabbath habang kumukuha ng pagkain, kailangan mong iwanan ng pagkain na yon dahil magiging work na yon dahil mas mabigat siya sa dried fig at violation na yon sa kanila. No bats, for one might spill water on the floor and inadvertently wash it. So walang naliligo sa Sabat dahil baka matapunan ng tubig ang sahig at hindi sinasadyang malinis mo ito. Kasi para sa kanila work na yun, okay? Kapag naanuhan siya ng tubig at nalinis. Next, chairs cannot be moved since they might make a rut in the ground, thus flowing.
So hindi rin pwedeng igalaw ang mga upuan during Sabbath dahil mostly buhangin ang inaapakan nila noon. So kung sa pag-move mo ng upuan, naararo mo yung lupa, di ba minsan may sumasamang lupa sa mga upuan kapag hinila natin sila dahil nasa lupa sila, di ba? So yung naiwan na marka sa lupa, work na yun sa kanila. Considered na iyon na pag-aararo, okay? Medyo absorb yung mga ano dito, no? Sabi, women cannot look in a mirror lest they may be tempted to pluck a gray hair. So considered na work pala sa kanila ang pagbubunot ng gray hair. No sewing, plowing, reaping, grinding, baking, threshing, binding sheaves, winnowing, shifting dyeing, shearing, spinning, kneading, separating, or weaving two threads, tying or untying a knot, and sewing two stitches. So ganyan sila ka ano, no? Napaka ano nila, 'di ba, sa mga regulation nila. A tailor could not carry his needle, a scribe his pen, or a student his book. Only enough ink to write 2 letters of alphabet could be carried. A letter could not be sent, not even with a non-Jew. Clothes could not be examined or shaken out before being put on because an insect might be killed in the process, which would be work. So hindi nyo pwedeng pagpag yung damit na isusuot nyo. No fire could be lit or put out. Cold water could be poured into warm water but not warm into cold. Dahil work na yun sa kanila. An egg could not be cooked, not even by placing it in a hot sun during the summer. Nothing could be sold or bought. If ill on the Sabbath, only enough treatment could be given to keep the ill person alive. So ito ang dahilan kung bakit nagalit sila nung pagalingin ni Jesus Christ, yung lalaking may problema sa kamay dito, sa aaralin natin later on. Dahil hindi naman nangangailangan ng emergency treatment ang kondisyon nitong lalaki na may withered hand. Pero pinagaling siya ni Jesus Christ sa Sabbath, which is para sa mga Pariseo, violation sa man-made law nila. And then next, one can only travel 3,000 feet from their home. But if the previous day they had placed food within 3,000 feet of the home, they could go there to eat it. And since the food was an extension of the house, they could then go another 3,000 feet beyond the food. So ganito yan. So from home, allowed ka lang mag-travel up to 3,000 feet. So more than 3,000 feet from home was forbidden. Violation na yon. Pero kung naglagay ka ng pagkain mo at the 3,000 foot point bago ang Sabbath, yung point kung saan ka naglagay ng pagkain mo bago ang Sabbath ay considered mo na ngayong home. Kaya allowed ka pa ngayon na mag-travel ng additional 3,000 feet from that point. So grabe grabe yung kanilang yung pagiging hipokrito din nila. So ilan lamang itong binigay kong mga examples dito sa mga Sabbath regulations nila, okay? Sobrang dami pa niyan. Pero ang malala, itong mga rules and regulation na ito, ang mga ordinary tao lamang halos ang sumusunod nito at hindi ang mga religious leaders sa time ni Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Jesus sa Matthew 23:4, pakibasa Kuya Gab. They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their finger. Sabi niya dito, pero sila mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. 'Di ba? Grabe. Ini-impose nila pero sila mismo hindi naman nila sinusunod. So ang tanong ngayon, sinusunod pa rin ba ito ng mga Jews, yung mga regulation na ito? Yes. Yung mga Orthodox Jews, sinusunod pa rin lahat nila ito. Nabasa ko sa Los Angeles Times, 3 apartments sa may Orthodox neighborhood sa Israel ang nasunog noong 1992. Pwede yung i-search yan sa online. Dahil tinatanong ng mga nakatira doon ng isang rabbi or teacher of the law kung violation ba sa Jewish law ang paggamit ng telephone on the Sabbath para tumawag sa fire department. After half an hour, the rabbi said yes, it was a violation of their Jewish law. Dahil ang paggamit daw ng phone on the Sabbath would break an electric current which is considered a form of work sa mga Orthodox Jews.
Kaya naman the fire spread to 2 neighboring apartments. So bali 3 apartment ang nasunog dahil sa hindi sila tumawag ng tulong sa fire department. Be, Ano? be, Oh, idagdag ko lang dito, no? Kahit ngayon, kung natatandaan niyo yung nangyari last year sa October 7 na massacre sa Israel, Sabat yon. Kaya lahat ng cellphone nila, TV nila, radyo nila patay. Kaya hindi nila alam yung nangyayari. Kahit yung mga sa IDF, yung mga sa military, sa government, delayed sila. Nakakuha ng information dahil nga Sabat yon. Ibig sabihin, patay lahat ng radyo nila, wala silang means of communication. So ganyan katindi yung man-made tradition oo. na in-establish ng mga rabbi nung unang panahon. Nakita nyo nangyari, 1,200 ang namatay sa mga Jews sa mga Israel last year dahil lang dito sa pagsunod nila sa walang kakwenta-kwentang sabat na gawa-gawa lang ng mga rabbi noong unang panahon. So nakita nyo, mas mahalaga sa kanila ang masunod ang kanilang man-made law kaysa ang isa ibang properties or kahit buhay ng tao. Ganoon kalala ang pagiging legalistic nila. Okay? So itong ridiculous regulations na ito that grasp people by the unbearable burden of man-made legalistic regulations ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus Christ sa mga kausap niyang Hudyo noon sa Matthew 11 verses 28 to 30. Pakibasa, Kuya Denver. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. So nakita naman natin sa ating mga example na matindi ang idinagdag nilang rules and regulations sa Sabat. Kaya naman si Jesus Christ, dumating siya, okay, para i-lighten yung burden na yun, para alisin ang burden na yun sa kanila. So ngayon, now back to the story. This particular Sabbath found the Lord and his disciples going through the grain fields. His disciples plucked and ate some heads of grain, rubbing them in their hands. So probably wheat or barley daw itong mga tanim dito. And since the grain was ripe enough to eat, it was probably spring or summer noong mangyari itong incident. So habang naglalakad ang mga disciples along the paths, ganyan na, imagine niyo, dyan sila naglalakad, okay? Between the rows of grain, the disciples were picking the heads of grain. Pumipita sila ng mga bunga ng wheat or barley at nirarab nila ito sa kanilang kamay para mabalatan at makain nila ito. Ngayon, ang tanong, kasalanan ba ang ginawa ng mga disciples ni Christ na pagkain ng butil ng wheat or barley? Sa mga religious elite ng Israel, ito ay kasalanan. Pero hindi sa mata ng Diyos dahil ang sabi sa Deuteronomy 23:25, pakibasa, Ate Chloe. And when you enter your neighbor's field of grain, you may pluck the heads of grain with your hand, but you must not harvest it with the sickle. So provision ito ni God sa mga travelers na nagugutom. Hindi ito pagnanakaw as long as hindi ka magdadala ng pang-harvest na sikel, kundi kakain ka lang para masatisfy ang gutom mo. This is considered one of the laws of mercy. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng Diyos kung paano niya alagaan ang mga tao niya. Ang problema, kung bakit kinwestiyon ng mga religious leaders ang ginawa ng mga disciples ni Christ, ay hindi kung paano nila ginawa ito, kundi kung kailan nila ito ginawa. So doing this act on the Sabbath during Jesus' time was a violation. Hindi ng law ni God, okay? Kundi sa rabbinic restrictions or sa man-made law ng mga Hudyo. Dahil para sa mga Pharisees, violate ng mga disciples ni Christ ang kanilang law. Kaya sabi dito sa verse 2, but some of the Pharisees said, why are you doing what is not lawful to do on the Sabbath?
Hindi ba kayo nagtataka at nandito sa grain field sa mga Pariseyo? Hindi naman sila farmers. Tulad ng sabi ko kanina, matyaga na nilang minamanmana ng bawat kilos ni Jesus Christ. Ibig sabihin, laging may nakasunod sa bawat kilos ni Jesus Christ. Inoobserbahan nila ito para makakita ng maikakaso sa kanya. So yung mga self-appointed guardians ng Sabbath, inakusahan ngayon ng grupo ni Jesus Christ, kaya ang sabi nila, why are you not lawful to do on the Sabbath? Actually, sa account ni Matthew, inakusahan talaga nila doon na nag-harvest ang mga alagad ni Jesus Christ. Pakibasa, Ate Laika. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yun. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tignan mo ang ginawa ng iyong mga alaga, mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Nakita nyo, sa English sabi dyan, harvesting grain. Para sa kanila, pag-harvest na ang ginawa ng mga alagad ni Jesus. Para sa mga Pariseo, picking the grain is considered harvesting or pag-aani. Dahil sa pagse-separate ng grain from the stalk, nag-harvest ka na daw nun. And by rubbing the grain in their hands para mabalatan ito, para ma-separate ang laman sa chaff or ipa, and blow the chaff away and then eat the grain, they were now guilty of harvesting, threshing, winnowing, and preparing food on the Sabbath. At work na iyon sa mga Pariseo. Kung ito ay mapatunayan, kamatayan ang katumbas nun sa kanila. Para sa atin, no big deal naman, di ba, ang ginawa ng mga disciples ni Jesus Christ. But you need to remember, in the eyes of a strict Pharisee, this was a major offense. This was a life and death thing. Dahil sa Old Testament, ang taong mapatunayan or mahuli na nagtatrabaho sa araw ng Sabat ay inahatulan ng kamatayan. Yan. Pakibasa, Kuya Nico. Nang sila ay nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Iniharap nila ito kina Moises, Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung anong gagawin sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin ng buong kapulungan hanggang mamatay. Ganoon nga ang ginawa nila. Kaya ang pag-work sa Sabat ay katumbas ay kamatayan. Although naka-address ang accusation nila sa mga disciples, pero intended yon kay Jesus Christ since his disciples were surely following his teaching and example. Ibig sabihin, sinusunod lang ng mga disciples ang turo ng kanilang guro. Kaya indirectly, rebuke ito kay Jesus Christ ng mga guardians ng man-made Sabbath. And Jesus, as a true leader, inako niya ang full responsibility sa naging actions ng mga alagad niya. And he responded with a sarcastic rebuke of the Pharisees' ignorance. Sabi dito sa verses 3-4, and Jesus answered them, "Have you not read what David did when he was hungry? He and those who were with him, how he entered the house of God and took and ate the bread of the presence, which is not lawful for any but the priest to eat, and also gave it to those with him." Kung mapapansin nyo, every time ire-rebuke ni Jesus Christ sa mga religious leaders ng Israel, lagi niyang sinasabi sa kanila, "Have you not read?" Bakit madalas ito ang tanong sa kanila ni Jesus Christ every time kinokorek sila? Teacher of the law or ng Old Testament writings ang mga kausap ni Jesus Christ dito, okay? Sila ang tagapagturo ng salita ng Diyos sa Old Testament. For sure, nabasa na nila ito dahil masinsinan nilang sinasaliksik ang Old Testament. Sila ang itinuturing na expert sa Old Testament writings. Kaya sigurado,
Nabasa na nila ito, hindi nga lang nila maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Maraming katulad nila na nagbabasa ng Bible nang walang pangunawa. Probably nabasa na nila ang kwento na sa 1 Samuel, dahil sa 1 Samuel to, patungkol sa ginawa ni David more than 100 times. Dahil mula pagkabata, tinuturuan ng mga Jewish boys na magbasa ng scriptures. Ang problema, nabasa nga nila, pero hindi nila naunawaan ang kahulugan nito. Sabi nga ni William Barclay, this is possible to read scripture meticulously, to know the Bible inside and out, from cover to cover, to be able to quote it verbatim, and to pass any examination on it, and yet completely miss its real meaning. Absolutely true, right? Sino ang best example dito? Si Eli Soriano ng Dating Daan. Memorize niya ang Bible at kayang-kaya niyang i-quote ito. Ang problema, hindi niya alam ang tamang kahulugan nito. Maraming taong ganyan even doon sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Kaya huwag kayong ma-impress sa mga taong madaming alam sa Bible pero hindi naman makita sa kanilang mga pamumuhay. Mas mabuti pa ang kakaunti ang nalalaman pero isinasabuhay kaysa naman napakaraming alam pero iba naman ang nakikita ng tao sa kanilang pamumuhay. So going back to our topic, ano ba itong tinutukoy ni Jesus sa kanila na dapat alam nila? Parang sinasabi niya dito sa mga Pariseo, hindi niyo ba ito nabasa? Dapat alam niyo ito dahil expert kayo sa kautusan ng Diyos. So ano yung tinutukoy dito ni Jesus na pangyayari? Ito yung nakasulat sa 1 Samuel 21 verses 1 to 6, kung saan noong tumatakas si David kay Haring Saul, sila at ng kanyang mga kasama ay nagtuloy sa paring si Ahimelech para manghingi ng makakain dahil sila ay gutom na. Ang sagot ni Ahimelech kay David sa verse 4, pakibasa Ate Hana sa English. We don't have any regular bread, the priest replied, but there is the holy bread, which you can have it. Your young men have not slept with any woman recently. Don't worry, David replied. I never allow my men to be with women when we are on a campaign. And since they clean even on ordinary trips, how much more on this one? Since there is no other food available, the priest gave him the holy bread, the bread of the presence that was placed before the Lord in the tabernacle. It had been replaced that day with fresh bread. Okay, basahin natin sa Tagalog. Pakibasa, Ate Laika. Sinabi ng pari, walang tinapay dito kundi ang panghandog. Maaari ko itong ibigay sa inyo kung ang mga kasama mo'y hindi sumiping sa babae bago magpunta rito. Sumagot si David, ang totoo hindi kami sumisiping sa babae kapag may lakad kami, kahit pangkaraniwan lamang. Ngayon pa kaya na di karaniwan ang lakad namin? At ibinigay ng pari kay David ang tinapay na panghandog sa harapan ni Yahweh upang ang mga ito'y palitan ng bago sa araw na iyon. So hindi naman bakery ang tabernacle, kaya ang available na bread lamang doon ay ang consecrated or holy bread na inihahandog kay Yahweh. Tinatawag itong bread of the presence. Mababasa yan sa Exodus 25:30. 12 loaves yan na inilalagay every Sabbath sa golden table in the holy place. So ito yung holy place. So ito yung lahat yan. Tapos ito yung table na to, yung holy table, yung golden table. Diyan nakalagay yung 12 loaves, okay, na bread. Tapos, ayan, nakaseparate yan ng curtain. Ito, hindi talaga nakabutas yan, okay? Bali yung illustration, pinakita lang niya yung loob. Kaya parang nakikita nyo ay butas. So, may nakaseparate dyan na kortina mula doon sa holy place, papunta doon sa most holy place. At doon yung presensya ni God, okay? Hindi po, walang pwedeng pumunta doon kundi ang high priest. At once a year lamang yun, pwede niyang gawin. So ngayon, may symbolic meaning ito. It symbolizes God's fellowship,
and provision with His people. Sinisimbolize din nito ang mana na pinrovide ni God noong nasa wilderness pa ang mga ninuno nila dahil ang sangkap nito at ng mana ay parehas. Kapag napalitan na ang mga bread na ito ng fresh loaves, pwede nang kainin ang mga ito. Iyon nga lamang, ang mga pari lang ang allowed kumain ng mga bread of the presence or showbread at kakainin ng mga ito doon lamang sa holy place. Dito, okay? Dito sa place lang na to. Hindi pwedeng dalhin sa ibang lugar ang mga bread na ito dahil consecrated ang mga ito. Holy sila, sanctified dahil inilaan sila para sa Panginoon at nasa presence sila ni God. So mababasa yan sa Leviticus 24 verse 9. So makikita natin dito na willing si Ahimelech, yung priest, na ibigay ang mga lumang bread kina David at sa kanyang mga kasama as long as sila ay ceremonially clean if they kept themselves from women. At nabasa natin na ceremonially clean sila ayon kay David. So Ahimelech gave them the bread and they ate it. Anong point ni Jesus Christ dito? At sinabi niya ang ginawang paglabag ni na David sa ceremonial law ni God. Kahit sabihin pa nating ceremonially clean si na David that time, paglabag pa rin yun, okay, sa ceremonial law ni God. At bakit in-overlook ngayon ni God ang paglabag ni na David sa ceremonial rules na ito? Bakit hindi sila pinatay ng Diyos sa ginawa nilang pag-violate sa kanyang rules? Ang sagot, human need is more important than religious or ceremonial ritual. Kaya mababasa sa account ni Matthew na sinabi ni Jesus sa kanila. Sabi niya dito, but you would not have condemned my innocent disciples if you knew the meaning of this scripture. Yung 1 Samuel, okay, yun ang tinutukoy ni Jesus dito. I want you to show mercy, not offer sacrifices. Ito yung nakalagay sa account ni Matthew. Kaya maganda na tinitignan natin ang bawat angle, okay? Ang iba-ibang gospel para makita natin yung mga lahat ng sinabi ni Jesus Christ. Sa Old Testament, maraming passages na mababasa na ang desire ng Diyos para sa mga tao niya ay maging compassionate, mapagmahal, at hindi pakitang tao sa pamagitan ng pagbibigay or pag-o-offer ng sacrifice sa Kanya. Example natin, sa Hosea 6, verse 6. Pakibasa, Kuya Gabriel. I want to show you love. I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than I want burnt offerings. Nakita nyo, human need is more important than religious or ceremonial ritual which was lost on the Pharisees. Hindi nila nakita yung true meaning ng passage na yon sa 1 Samuel. Kahit na masigasig sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mas mahalaga sa Panginoon ang mercy, compassion, and love kaysa sa biblical ritual and ceremony. Itong kwento na to na ibinigay ni Jesus sa kanila ay galing pa talaga kay God ang utos. Pero in-overlook ni God ang ginawa ng mga tao niya dahil siya ay merciful and loving God. Mas mahalaga sa Diyos ang matugunan ng pangangailangan nila kaysa sa ceremonial rituals. Itong Sabbath regulations ng mga Pariseo ay man-made law lamang at hindi galing sa Diyos. Kaya walang nilalabag ang mga disciples ni Jesus Christ. Kung ang human priest na si Ahimelech ay hindi pinarusahan ng Panginoon nung hayaan niya si David to violate part of God's ceremonial law and even Sabbath, since yung old bread na pinalitan ay hindi pa nakakain ng mga priest, ibig sabihin Sabbath day nangyari to, okay? Di lalong may karapatan ng anak ng Diyos to let His disciples to violate man-made and unbiblical human traditions. At sinabi din ni Jesus Christ sa account naman ni Mark, sabi dito sa Mark 2:27, pakibasa Denver. The Sabbath was made to meet the needs of people and not people to meet the requirements of the Sabbath. Nakita nyo? Ginawa daw ang Sabbath para sa mga tao at hindi nilikha ang tao para sa Sabbath. Bukod doon, si Jesus Christ ang magdidikta kung ano ba ang lawful or hindi dahil siya ang Lord of the Sabbath. Kaya ang sabi niya sa kanila sa verse 5, and He said to them, the Son of Man is Lord of the Sabbath. So basically, ang ibig sabihin ni Jesus Christ sa kanila, I am the Lord of the Sabbath. Dahil ang Son of Man ay title ni Jesus Christ sa kanyang pagiging tao, okay? Mabasa yan sa Daniel.
And since siya ang Lord ng Sabat, siya lang ang may karapatan na mag-decide kung ano ba ang tamang behavior at hindi. So Jesus is the interpreter of God's will, law, and word. Since the Sabbath was established by God, He, si Jesus Christ, the Son of God, had authority over it. At sa pagkiklaim ni Jesus Christ na may authority siya over a law na ibinigay ni God, the Father, sa mga tao niya, pinapakita nito ang pagkiklaim ni Jesus Christ ng pagiging Diyos at fully equality with God. Okay? Pareha sila, equal sila. Hindi siya mababa kaysa kay God the Father. So parang sinasabi niya dito sa kanila, kung ako na Lord ng Sabat ay hindi na offense sa ginawa ng mga lalaking ito, bakit kayo ma-offend? Sa tingin nyo, hindi ko alam ang tama at mali? Kung ano ba ang tama at mali sa ginawa nila? So parang ganoon ang gustong iparating sa kanila ni Jesus Christ, okay? Sa pagsasabi ni Jesus na siya ang Lord ng Sabat, ano sa tingin nyo ang naramdaman ng mga Pariseyo? Sigurado nangit-ngit sila sa galit. Diba? Dahil feeling nila sila yung guardian ng Sabat. Pero hindi nila makasuhan ang mga alagad ni Jesus dahil malinaw na sinasabi ng Scripture na hindi naman kasalanan ang ginawa ng mga tao niya. Base sa pinakita ni Jesus Christ sa 1 Samuel. Hindi pa dito natatapos ito, okay? Dahil nagkaroon ulit ng encounter si Jesus Christ sa kanila sa isa na namang Sabat. So dito, sa Luke 6 verses 6 to 11, a man with a withered hand. So sabi dito, on another Sabbath, he entered the synagogue and was teaching. And a man was there whose right hand was withered. So on another Sabbath, Jesus again confronted the Pharisees over the issue of the Sabbath. Hindi dinetalye ni Luke kung saang lugar ito nangyari or kung saan ang location ng synagogue. Sabi nila, pwede daw sa Capernaum. Pero ang common na nakasulat sa gospel ni na Matthew, Mark, and Luke, itong incident dito sa synagogue ay nakasulat immediately after the incident in the grain fields, which suggests it happened soon after nung pangyayari sa grain fields. Kaya maaaring ito ay nangyari on the next Sabbath, next Saturday. At dahil priority ni Jesus Christ ang pagtuturo ng salita ng Diyos, kaya dito makikita natin, he entered the synagogue and was teaching. Hindi sinabi dito kung ano ba ang tinuturo niya. Pero one thing is for sure, ibinabahagi niya sa kanila ang kaligtasan na sa kanya lamang matatagpuan. At doon sa synagogue, kung saan nagtuturo si Jesus Christ, a man was there whose right hand was withered. Sa account lamang ni Luke, sinabi na sa right hand ang paralyzed hand ng lalaking ito. Marahil dahil doktor si Luke, kaya very particular siya sa medical details. Withered, ibig sabihin yung kanang kamay nito ay nag-shrink or umurong na due to paralysis. Parang bulaklak na nalanta. Okay? Wasted na. Wala nang silbi. Itong lalaking ito, ang main object ni Jesus Christ dahil gagamitin niya ang pagpapagaling sa lalaking ito para tirahin ang man-made restrictions for the Sabbath na inimbento ng mga religious leaders ng Israel. And as always, ang mga kumakalaban kay Jesus Christ ay nandito din. And the scribes and the Pharisees watched him to see whether he would heal on the Sabbath so that they might find a reason to accuse him. Tulad ng sabi ko kanina, minamatyagan ng mga religious elite ang bawat kilos ni Jesus Christ. Kaya laging may nakabuntot sa kanya saan man siya magpunta. Naghahanap sila ng mali na pwede nilang ikaso sa kanya. Kaya ang sabi dito, the scribes and the Pharisees watch him. Sa ibang translation, nakalagay dyan, watch him closely. Yung watch dito sa Greek verb ay paratereo, which means to watch closely, to observe carefully with evil intent. Take note of that, okay? To be on the lookout or to pay heed to. Ito yung naghihintay sila ng magandang pagkakataon para mahanapan siya ng mali or butas.
Ang mga scribes and Pharisees ay hindi basta nag-o-observe lang, kundi sila ay mga spies. Di ba yung mga spies ganun ginagawa para makaalusob sila, matira ka. So, titiktikan ka nila. Ganun ginagawa nila. Itong mga scribes and Pharisees, okay? They were watching Jesus to see whether he would heal on the Sabbath so that they might find a reason to accuse him. Ironically, itong mga self-appointed guardians of the Sabbath system, hindi nila balak pigilan si Jesus Christ sa paglabag sa man-made law nila. Bagkus gusto nila na makita na lumalabag ito para may maikaso sila sa kanya. O di ba, napaka-grabe sila, di ba? Grabe yung ugali nila. Alam nila na nakakapagpagaling si Jesus Christ, kaya nga nakilala nila ito. Dahil talk of the town ang ginagawang healing and preaching ni Jesus Christ. Nakita natin yan sa ating mga nakaraang pag-aaral. Hindi nila kino-question ang kakayahan ni Jesus Christ na makapagpagaling, kundi ang gusto nilang makita ngayon ay kung gagawin ba niya ito sa araw ng pamamahinga, which is para sa kanila ay paglabag sa utos ng Diyos. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na ikakagalit nila. So minamatyagan nilang mabuti kung lalabag ba sa man-made law nila si Jesus Christ para may dahilan sila to charge him for breaking the Sabbath. Di sila nagtagumpay dun sa first, di ba? So ngayon, dito sa pangalawa, tatry ulit nila. Hindi ko na kailangang sabihin, alam nyo yan, na hindi kasalanan sa mata at sa batas ng Diyos ang magpagaling sa mga may sakit sa araw ng pamamahinga. However, ipinag-uutos ng mga rabbis or yung mga teachers of the law that no one, as in no one, okay, whether doctor ka man, friend or family member, ang allowed to treat a sick person on the Sabbath. Ibig sabihin, bawal ang magpagaling sa araw ng pamamahinga dahil ito ay considered na work sa kanila at ito ay pag-violate ng Sabbath law nila. So meron lang silang dalawang exemptions dito sa law nila na ito. Pwede lang gamutin ng tao kung ito ay malapit na mamatay bago pa matapos ang Sabbath. Ibig sabihin, nagingalo na siya pero hindi pa natatapos ang Sabbath, okay? So need nilang gamutin ito. Ibig sabihin dun sa mga severe case lang ang pwedeng gamutin. At pangalawa, syempre, hindi nila mapipigilan ng mga nakambuntis sa araw ng pamamahinga. Kaya no choice sila kundi hayaang mga anak ito. Bukod sa dalawang ito, wala nang exemption sa kanilang rules. And 8, ang sabi dito, but he knew their thoughts. And he said to the man with the withered hand, come and stand here. And he rose and stood there. As always, Jesus in his omniscience, sa kanyang pagiging Diyos, he knew their thoughts. He knew exactly what they were thinking. Dahil Diyos siya, alam niya kung anong inisip nila. The Lord was fully aware of their vicious, hateful thoughts toward him. Alam niya na naghihintay lang ang mga ito ng tamang pagkakataon para maakusahan siyang lumabag sa Sabbath law nila. Kaya naman tinawag niya ang lalaking may kapansanan. Come and stand here, sabi niya sa lalaking may withered hand. This man was the perfect candidate to help the Lord stage his assault on their twisted view of the Sabbath. Bakit ko nasabi yon? Dahil ang kondisyon ng lalaking ito ay hindi naman life-threatening. Maaari itong pagalingin kinabukasan dahil hindi naman niya ikamamatay ang kanyang kapansanan. Pero pinili ni Jesus Christ na gawin ang miracle sa araw mismo ng pamamahinga para buwagin ang maling sistema ng mga Hudyo. So tinawag niya ang lalaki, and the man rose and stood there. So imagine niyo, okay? Tumayo ang lalaki sa harap ng maraming tao sa synagogue. Na-imagine niyo ba yung senaryo? Nakafocus sila ngayon doon sa lalaki at kay Jesus Christ, okay? Ang daming nakamasid ngayon kay Jesus Christ sa susunod niyang gagawin. Pero bago niya pagalingin ang lalaking ito, tinanong muna niya ang mga religious leaders na matamang nagmamasid sa kilos niya. No-obserbahan siya. Ano yung susunod na ikikilos ni, ano yung susunod na gagawin ni Jesus Christ, okay? Lahat, hindi lang yung mga religious leader, lahat ng tao doon sa synagogue, nakamasid ngayon sa kanya. At doon sa lalaking pinatayo niya. And Jesus said to them, I ask you, is it lawful on the Sabbath to do good
or to do harm, to save life or to destroy it. So, indirectly, ang tinatanong niya dito talaga yung mga religious leader, okay? Yung mga scribe and Pharisees na siguradong nakaupo sa harapan. Pero, kumbaga, naka-address din ito sa mga taong nakikinig doon. Kung ano sa tingin nila ang tama. Jesus asked the self-proclaimed expert on the law a pointed question. As always, every time tatanungin sila ni Jesus Christ, nahihirapang silang sumagot dahil kapag sinabi nilang, yes, it was lawful to do good on the Sabbath, na okay lang na magpagaling, parang binibigyan na nila ng permission si Jesus Christ na pagalingin ng lalaking ito. Hindi nila ngayon makakasuhan si Jesus Christ na lumabag sa Sabbath law nila. On the other hand, kung sasabihin naman nila na it was not lawful to do good, bawal magpagaling, bawal siyang gamutin, malalantad ngayon ang kasamaan ng puso nila. Mahahayag ang pagiging wicked at merciless nila. Lalabas ang totoo nilang kulay at ma-expose ang pagiging hypocrites nila, na wala silang malasakit sa tao at sila ay mapagkunyari. You see how clever our Lord is? Ano man ang maging sagot nila, ako na-amaze ako dito kasi ano man ang maging sagot nila, talo sila at alam nila yun. Kaya hindi sila sumagot. So verse 10, and after looking around at them, all he said to him, stretch out your hand, and he did so, and his hand was restored. So naghintay muna si Jesus Christ ng kanilang magiging sagot. Kaya nga tumingin siya, di ba? Pero walang nangahas na sumagot sa kanila. Natameme ang mga scribes and Pharisees. So after a long pause, after looking around at them all, he said to him, stretch out your hand, and he did so, and his hand was restored. Sa account ni Mark, ang sabi doon, pakibasa Ate Chloe. He looked around at them angrily and was deeply saddened by their hard hearts. Then he said to the man, hold out your hand. So the man held out his hand and it was restored. Banal na pagkagalit at pagkalungkot ang naramdaman ni Jesus Christ dito. Dahil sa sama ng mga puso nila. And he deliberately broke their Sabbath restrictions, kaya pinagaling niya ang kapansanan ng lalaki. After nilang ma-witness ang kamanghamanghang milagro na ito, dahil hindi lang ito basta healing, okay? Kundi binigyan niya ng bagong kamay ang lalaki dito. Dahil lang sabi, withered na ang kanang kamay nito. Ibig sabihin, umiksi na, nag-shrink na, wala nang buhay. After nilang ma-witness ito, ang next verse na dapat mabasa natin is, and the scribes and the Pharisees believed in Jesus Christ. Yun ba ang sinabi ni Luke? Sadly, it was the opposite. Sabi dito, but they, yung mga scribe and Pharisees, were filled with fury and discussed with one another what they might do to Jesus. Fury or rage is anoia in Greek. So literally means fully or foolishness. It denotes in this context an irrational, violent rage. They were out of their minds with fury at Jesus' direct assault on their hypocritical religion. Yung alam mo, hindi ka na makapagpigil. Talagang sobrang galit na galit ka. Yun, yung parang sapat sa isip mo palang pinapatay mo na siya. Ganoon. Pinapakita ng kanilang reaction kung gaano ka-blinded ang mga taong involved sa false religion. Dahil sila ay nagpupuyos sa galit. Kung pwede lang patayin na nila right there and then si Jesus Christ. Pero syempre hindi na pwedeng gawin yun, di ba? Kaya yung iba, pumapatay sila ng dahil sa religion. Never inutos ni Jesus Christ sa atin, or ni God the Father, okay, na tayo ay papatay para sa Kanya. Madami ang namatay para sa gospel, pero hindi sila pumatay para sa gospel. Magkaiba yun, okay? Yun ang nagagawa ng false religion. Galit ang natatanim sa puso nila at hindi pag-ibig. Kaya, they discuss with one another what they might do to Jesus. Makikita sa account ni Mark na itong mga Pariseo na ito ay nakipagsibwatan pa sila sa kanilang mga bitter enemies, sa mga Herodians.
Ito yung mga Jews na loyal sa mga Herodians. Kinausap nila ang mga ito para mag-come up ng plan kung paano nila i-eliminate si Jesus Christ. Basahin natin. Pakibasa, Denver. At once, the Pharisees went away and met with the supporters of Herod to plot how to kill Jesus. Bitter enemies ang mga yan. Pero dahil sa kagustuhan nila na mapatay si Jesus Christ, kaya na naman nakipagsabwatan sila. Hindi common na magsaring puwersa ang dalawang grupo na ito, okay? Pero dahil sa nagpupuyo sila sa galit kay Jesus Christ, kaya nagawa nilang makipagsabwatan sa kanilang mga enemies. Dahil may common sa kanila. At iyon, yung hatred nila kay Jesus Christ. These Pharisees are a perfect example of men who love the rules and regulation more than they love God. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila sa Matthew 15:8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Lip service lang ang mayroon sila dahil malayo ang puso nila sa Diyos. Nawa wag tayong maging katulad ng mga Pariseo na puro aral pero hindi naman isinasabuhay ang kanilang inaaral. Sabi nga ni James sa James 1 verses 22 to 25, to be a doer of the word and not a hearer only. Okay? So, bago tayo magtapos sa ating lesson, gusto ko munang itakel. Okay? Mahalaga ito eh. Why are we not observing the Sabbath as Israel did? So yung answer, the reason why we don't observe the Sabbath as Israel does is because the covenant God made with us is not the same as the covenant He made with Israel. Magkaiba yung covenant na natin kay Christ, okay? At yung ginawa ni God the Father sa mga Hudyo. Di ba napag-aralan natin sa last part ng chapter 5 yung sinabi ni Jesus na hindi pwedeng itagpi ang lumang garment sa bagong garment. Ganon din hindi pwedeng ilagay ang new wine sa old wineskin dahil hindi ito mag-work. So ganon din sa Sabbath na ibinigay ni God specifically sa mga Israelites. Noong pinili ng Diyos sa mga Israelites para i-represent siya sa ibang nation, binigyan sila ng madaming laws para ma-set apart sila sa ibang nations. At kabilang na doon ang pag-observe nila sa Sabbath. Kaya kapag inilagay mo ang Sabbath regulations into the New Testament church, para mo na ding inilagay ang new wine sa old wineskin and it doesn't work. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi natin ino-observe ang Sabbath, okay? Ino-observe ng mga Christians ang Sabbath pero hindi katulad ng ginagawang pag-observe ng mga Hudyo. The meaning of the Sabbath was, is, and always will be about rest. Sabbath is all about resting. Ang mga Hudyo, physical rest ang ginagawa nila tuwing Sabbath day dahil may physical covenant sila kay God. God gave them this command with physical commands to rest on the Sabbath. Ang sabi niya, do not work on the Sabbath. Tayo naman sa New Covenant, ito ay spiritual covenant. Kaya ang Sabbath sa atin ay may spiritual meaning. At ang spiritual meaning ng Sabbath ay fulfilled ni Jesus Christ sa cross. Tignan natin ang sinasabi ng writer ng Hebrews patungkol dito. Tagalog. Sino pwedeng bumasa ng Tagalog? Si Kuya Nico. Sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita katulad nila, pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumasapalantaya. Tayong mga sumasapalantaya ang makakamit ng kapangyarihan mula sa Diyos. Ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasapalantaya dahil sinabi ng Diyos, sa galit ko, isusumpa kong hindi makakamtan ang kapahingahan galing sa akin. Hindi ibig sabihin na wala ka pang kapahingahan. Ang totoo, nariyan na ito mula sa likhain ng mundo. Kaya may kapangyarihan pang makaalam sa tumataong sakop ng Diyos at kapangyarihan na ito ay katulad ng pamamahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Sapagkat ang sinawa makamit ng kapangyarihan nito mula sa Diyos
ay nakakapagpahinga rin sa gawain niya, tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. The writer says there is still Sabbath rest for you and I as Christians. Yung mga taong sumampalataya sa ginawa ni Christ sa cross ay forever magkakaroon ng kapahingahan from their works righteousness. Hindi na natin kailangang pagtrabahuin ang ating kaligtasan dahil ginawa na ni Christ iyon sa cross. Kaya yung Sabbath rest sa mga Christians ay hindi lang one day, hindi lang siya every Saturday, kundi 7 days a week, 365 days a year. Today, sa New Covenant, ang meaning ng Sabbath ay hindi lang resting for one day, but every single day. Faith in Jesus Christ brings the rest of the seventh day into every day. In Christ, every day is a Sabbath day. We are not working for our salvation. We are not working to get into heaven. We are resting in what Jesus did on the cross. Yung ginawa ni Jesus Christ sa cross ay sufficient na, sapat na, para makamtan natin ang rest na iyon. And nothing else needs to be done. Wala nang kailangang idagdag pa doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Kaya ang sabi ni Jesus sa mga Hudyong pagod na pagod sa sobrang daming rules and regulation na ipinapatupad ng mga religious leaders nila, na nabasa natin kanina, sinabi niya sa Matthew 11:28, di ba? Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Ang tanong ko ngayon, are you resting in the finished work of what Jesus did on the cross? Or are you trying to be good enough to impress God or to get into heaven by being a good person? If you are doing good para kayo makapasok sa langit, then hindi mangyayari iyon. Pero kung naniniwala kayo that what Jesus did on the cross was enough for your salvation, you will be saved. It's as simple as that. So if you want to rest from heavy labor of works righteousness, enter Jesus' rest. Jesus is the fulfillment of all these things in the old covenant. Sabi sa Colossians 2 verses 16-1, so don't let anyone condemn you for what you eat or drink, or for not celebrating certain holidays, or new moon ceremonies or Sabbaths. For these rules are only shadows of the reality yet to come. And Christ Himself is that reality. So si Christ ang katuparan ng lahat sa Old Testament. Kaya rest in the finished work of Jesus Christ on the cross. So dito nagtatapos ang ating lesson for today. Maraming salamat sa pakikinig. God bless everyone. To God be all the glory.